Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na dyan with evidence. Ako, ngayon lang kabibig ha, pinost ni Claire Castro, or I think with the help of Claire Castro, ay nagpakita na si BBM. Oo, very happy naman si BBM, naglalaro sa aso, tapos may pakonting pa-interview si Claire Castro kung kumusta na si BBM. Pero ang mga netizen, may napansin sa Pangulo natin, yung pananalita niya, yung pangangayat sa kanyang katawan, na sabi na, anong okay pa ba siya, mga kabibig? Tapos sabi ng iba, AI daw yung video, pre-recorded daw. Tapos nakita nila, bakit iba yung kasuotan ni Claire Castro sa press con at ngayong nag-video-video at interview si BBM? Nako mga kabibig, napanood yun na ba ang video? Hindi pa. Buti pa ang pusa ko, excited na mapanood ang video ni BBM at ni Ate Claire Castro. Pero no, ang question pa lang, kung okay na pala yung pangangatawan ni BBM, kung okay na si BBM, bakit hindi sumama si BBM kay F. Eliza Marcos sa Cebu? Kasi merong programa ngayon ano ba yun? Si yung tourism secretary. Baka hindi pa talaga kaya ni BBM mag-travel ka, Bibi. Okay, panood muna tayo ng video, ha? Bibig, manood tayo ng video ni BBM. Nagpakita na si BBM, mga kabibig. Eto na, naglalaro sa kanyang aso. Let's watch. Sir, anong name ng dog? Ang pangalan, ang gulo mo. ang pangalan nito si Oreo. Bakit Oreo, sir? Kasi nung Baka hinihingal si Madam Claire. bilog na bilog itong itim doon sa mata niya. So, nung nag-iisip yung mga anak ko kung ano yung gagawin pangalan, sinabi mo kang may Oreo sa mata niya. Kaya Oreo ang naging pangalan. Anyway, sir, nandito na ako. Gusto ko na rin po ang kamustahin. Kamusta na po kayo ngayon? Okay na. Ang giling ng mga doktor ko. Parang gigil siya na ganun siya, no? Ano kaya, parang anong mangyari? Parang, obserbahan niyo lang yung pananalita niya. Binigyan lang ako ng mga gamot at saka patuloy pa rin yung aking antibiotics. Naka-epekto yan ng gamot. Okay na ako. In fact, nakapag-EDC meeting na kami nung Lunes with most of the cabinet. So I'm back in pero medyo nagtatampo sa akin yung mga doktor ko kasi sinasabi nila wag muna. Sabi ko hindi ko naman pwede pagantayin lahat ng mga nangyayari. So tinuloy ko na lang. And tomorrow I have some meetings in the office. And tuloy-tuloy na. Pero sir, nabanggit sa akin ni Sec Dave, meron daw kayo na paniginipan. Parang may namimiss yata kayong food. Dahil ang pa rito, kailangan for a few days, hindi ko pwedeng kumain ng solid food para matanggalan ng stress yung bituka mo. So puro sabaw lang ako. No? Anong kinain? Puro sabaw? Sabaw ba yun, kabibi? Sabaw pala yun. Ano mga naisip natin, no? Puro sabaw. Kaya naginip ako minsan. Sabi ko sa doktor, pwede na ba ako kumain ng kung ano-ano? Kasi nang naginip ako, nakakain ako ng steak. Yun lang ang iniisip ko. Pero hindi pa pwede. Hindi pa, ngayon pwede na. Pwede na. Pwede na. Ayan. Good news na yan. Kumain na ako ng hamburger. But anyway, sir, namimiss na kayo na ibang mga taga-media. Sabi nila, ba't hindi nakarating si Pangulo sa awards rights ng mga outstanding government workers? Oo nga. Hindi ako nakarating dahil meron pa akong gagawin. Pinapunta ako sa nagkonsulta na nandito yung mga doktor. Nagkonsulta sila para tignan na talagang maayos. Kasi nga nagre-reklamo sila na dapat magpahinga ako. Sabi ko, hindi ako pwedeng magpahinga. Hindi ako kasama dyan sa mga pahinga. Maraming salamat sa lahat ng tao that have been concerned about my health at maraming nagpadala ng mga mensahe na gumaling ka na kaagad. Sabi ko, nagpapasalamat ako sa kanila. Thank you for your concern. But I said, I got the best possible medical care that you can have. And that's why I'm already back in. Buti pa sila, best medical care. Tayo mga pobre, sometimes pupunta siya sa hospital, hindi tayo masikaso kung walang pera.
Pero buti pa sila, no? Best medical care. Marami nga yung mga pobre, no? Marami tayong mga pobre na nasa laylayan na hirap makapunta sa hospital kasi walang dalang pera. 'Di ba? Sana no lahat best medical care. Kahit mayaman, mahirap, walang pinipiling estado ng pagkatao mo. Sana mabigyan ng best medical care sa Pilipinas. Sana hindi na ito selective. Sana lahat ng tao sa Pilipinas ma-experience yung best medical care, mga kabibig. Harness. Kaya tuloy-tuloy. Tomorrow gusto ko nang batiin yung PNP natin. Dahil bukas PNP anniversary of the creation of the PNP. And I wanted to greet them all. In fact, I made a video of that earlier today. Sir, mapapagalitan nga po kayo ng doktor nyo kasi ang balita, yung EDC meeting, umabot yata ng halos 2 oras. Mga ganon. About 2 hours. A little more than 2 hours. After the EDC meeting, sir, ano yung maaari nating ibigay na magandang balita sa ating mga kababayan? Well, but ito yung usually ang EDC, this is the Economic Development Council, which is under the DepDev, Department of Development, DepDev. And pinag-uusapan dyan yung mga project na i-approve, na malalaking project na i-approve. O paano kung kailangan palitan yung mga scope of the project, yung cost ng mga project, yun ang pinag-usapan namin, kaya napatagal. Pero usually ganyan talaga yan, 2 oras, kasi hindi pwedeng madaliin yan eh. You cannot rush that because importante masyado, and we're talking about some very important projects. And tinitingnan natin paano babayaran, saan na natin gagawin, etc., etc. And that's what we did. That's what we did last Monday. So after that, today, kaninang umaga, na-swearing ko na si General Natates at saka na-promote na siya sa 4-star General. Opo, congratulations, General Natates. Congratulations. Yes. Sir, after 2 hours, wala ba kayong naramdaman na masakit sa inyo? Ay, wala naman. Dahil wala na naman akong nararamdaman eh. Kaya naman pumayag na ako nang gumawa ng meeting. Dahil wala kaya ko na naman eh. Mm-hmm. In fact, nung sinasabi magpahinga ka, medyo na-bored ako nung weekend. Wow, na-bored. Sabi ko, no, I have to do something. Sabi ko, so binasa ko na lang lahat ng brief ko. So, Ayun. medyo up-to-date na ngayon ako. Ayun na, sir. Wala talagang pahinga kahit na merong nararamdaman. Yeah, Dapat na may magpapahinga po, pero hindi pwede. Importante. Maraming ginagawa. Yon. Sir, nabalitaan niyo na po ba itong si Kong Sandro nag-inhibit sa usapin tungkol sa impeachment? Ano po, nag-usap na po ba kayo? Hindi. Ang katotohanan, hindi nabalitaan ko sa news din. Hindi niya sinasabi sa akin. Pero tama yung ginagawa niya. That's very proper. Dahil I'm his father. And siyempre meron siyang bias for me. Kahit pilitin mo na walang bias, meron talaga siyang sana naman magkabayas siya, no? Dahil anak mo siya. But, pero hindi, sir eh. Hindi eh. Hindi, pero tama yan. He should recuse himself. He should remove himself from the Pumayat si process. Bongbong Marcos. So that the process can be seen to be fair and proper. Ayan. Pero sir, ano ngayon ang masasabi niyo sa ating mga kababayan na nag-aalala sa inyong kalusugan? Ngayon. Yan lang yung yung sinasabi ko noon, yung sinabi ko sa inyo last week. Ito yung mga inaantay na ako mamatay. Huwag kayo excited. Nasumobra na naman ang pagka-excited ninyo. Andito pa ako. I'm running the government. We're doing everything that needs to be done. Walang patin ang trabaho ng gobyerno. Pero sir, marami pong suporta na nagmumula talaga sa ibang mga kababayan natin na pinagdarasal po ang maganda niyong kalusugan, ang maayos na kalusugan. Maraming salamat. At kaya nga nagpapasalamat ako sa kanila dahil nung nabalitaan nga na meron akong diverticulitis, ang daming nagsabi, ay meron din ako niyan. Yung kapatid ko ganyan, yung kaibigan ko ganyan. Ay papasalamat ako sa kanilang lahat dahil napakaganda naman malaman na napakarami na nag-aalala sa akin.
Ayan. Alright, thank you sa inyo lahat. Sir, alam niyo ba yung huling video na kinunan ko sa inyo? Akala ng iba, sa ganda yata ng pagkakagawa ko dito, using my cellphone, Oo. AI. Baka naman pwedeng magpa-selfie na lang ako, sir. Kaya ba, sir? Ayan o. Ayan ako. Hello po. Para... Hindi to AI. Hindi po Wow, AI. namayo talaga ako. Ako, sir, hindi. Kasi galing ako Ikaw sa... hindi. Namayat talaga siya. Dahil nga puro sabaw for 3 days. sir. For 3 days. Puro sabaw. Kaya na nga, naginip na nga ako ng steak. Pero sir, galing kasi kami sa Pasig River Esplanade. Oo. Kaya sabi ko, naku, pupunta ako kay Pangulo, amoy yata ako barbecue. Saka mga fishballs, ang dami po. Ang dami po nating kababayan na namasyal ngayon. Kasi Maganda. kahapon yung ribbon cutting Ribbon ni cutting. FL. Oo. So, ayan po. So, hindi po to AI. Yan yung talagang tinututukan niya. Opo. Oo. So, okay na po, sir. Thank you sige, po. Thank sige. you po. At Salamat, napagbigyan nyo ang aking pa-request na makasama kayo ngayon. Thank you po. Sige, thank you, Claire. Maraming salamat. Magandang gabi po sa inyo lahat. Oh, yun, kabibig ha. Nakita niyo. Oh, so, ito naman ang komento ng ating mga netizen. Parang ang plastic ng tawa ni Claire. Parang yung uso sa TikTok ngayon na tumatawa ng malakas kahit corny ang joke ng kaibigan. LOL. From Adrian Pascual. AI generated lang ba to? From Teo Moreno. Buha name ng dog ay Claire. Okay ba? Mag-live ka nga kung totoong ayos ka na. From Gwenalyn Castillo. Take good care of your health always, sir. Praying for your fast recovery. From Catherine Minerva Claron. Hinihingal si sir. From Steve Manila. Ito pa mga komento. Panis yung mga didi sinasabi na kumatos daw ang Pangulo. Pray for... Ewan ko kung sino nagsabi niyan. Wag po mag-depend sa mga gamot, Mr. President. Iwasan po ang oil, gluten, and fried foods po. And Kat, good acting. Sabi ni Grace Hart Ocampo. Gabayan ka nawa lagi ng buong may kapal, Mr. President, sir. Ito pa. Get well soon, dear President. Despite it all, I wish you well in your health as a human being. From Lunor Lutlot. Oh, diba? May mga wishes din, may mga nagdududa din, di ba? Sir President, praying for your continued good health and strong God bless you more buhay. Live nila para magkaalaman, mga lumang video yan. From Ann Samson. Live ba to? Light, camera, Castro. Sip-sip tiraga dyan ng Claire Class 2 or from Derek English. So yun, kabibig ang ilang mga komento ng ating mga netizen. After na napanood ang video ni Pangulong Bongbong Marcos na nagsasabing nangangayayat siya, pumayat siya, kasi palaging kinakain niya ay hinihigop mga sabaw, mga kabibig. O, diba? So ano ang inyong komento tungkol dito? Mas maganda na nagpapakita si Pangulong Bongbong Marcos para mawaglit yung mga haka-haka tungkol sa kung ano ang totoong status ng kanyang pangangatawan at ang kanyang kalusugan. Kasi ang mga tao natatakot na rin kasi what if kung ito nangyari kay BBM, anong mangyari sa Pilipinas? Matuloy yun si BP Sara ang upong bagong presidente. Hahayaan ba ni BBM? Ay, nako. So, yun lang kabibig ang ating Ladies Lebak-Lebak for today. Ano ang iyong reaksyon? Ano ang iyong nakikita, napansin sa pananalita at katawan ng ating Pangulo ng Pilipinas? Sana gabayan siya para matapos ang kanyang termino. Sana matapos ang kanyang termino na may magandang legasiya para sa bansa natin. Tanong ng iba, ano bang legasiya niya? Halak! Grabe naman itong mga tao, no? Yun lang kami, big. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news natin pag-usap-usapan. Pero grabe ha. Grabe ang tawa ni Auntie Claire. Parang si Auntie Claire galing tumatakbo kasi hingal si Auntie Claire. Diba? And maganda din na naglabas sila ng video para kasi hinahanap si Bongbong Marcos talaga. Nasaan ba si Bongbong Marcos? Tatago ba? And so on and so forth. Diba? Pero sabi pa ng doktor na magpahinga siya. Pero ayaw din niya magpahinga. Ayaw niya magpahinga, kabibig. Kasi bored daw siya pag magpahinga. Wow. Yun lang, kabibig. Bye everyone. See you next time.